time, nabalitaan ko na nakabalik sila. So, ibig sabihin yung heart na yan, na matigas, next time, naging good soil. Amen. 29 years in church. Kaya sabi na, hindi ko na siya nakikita. Doon na nakikita ko sa Facebook niya, nag-picture-picture na sa bundok na. Ganun. Alam ko na yon na ito ay namimiss niya yung bundok. Amen? Mas gugustuhin niya yun kaysa sa church niya. So, I need to understand this because if not, mapapagod ka. At hindi ka na magtsatsaga. At sa kaka-pray mo isang araw, ang isa na yan, isa na rin pastor. Amen. Okay, okay, pa mo naman yung katagal. Naging clear ba ang introduction natin? Number 1 pa yun. Okay, number 2, the importance of understanding God's Word. Mahalaga ba ng salita ni Lord na unawaan natin? Amen. Matthew 13:19, pakibasa natin. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Clear po yan? Amen. So understanding God's word is crucial for it to take root in our lives. Mahirap mga kapatid ng word ni Lord mag-ugat sa puso natin kung hindi natin ito naiintindihan. So if we fail to comprehend the truth, Satan can easily snatch it away, leaving us spiritually barren. Amen? Amen? So we should earnestly seek. Sabihin natin, I should earnestly seek understanding when I study the Bible. Anong kailangan para maintindihan ko word ni Lord? It involves prayer. Ano number 1? Then, reflection. Hindi mo ka lang magpipray, kundi mga kapatid, habang nagbabasa ka rin ng Biblia, ay kailangan mong unawain ang iyong binabasa sa tulong ng Panginoon. Amen? And start to seek the guidance from the Holy Spirit. Sabi sa tabi natin ng Holy Spirit, nakatira sa iyo, nakatira sa akin. So as we gain understanding, we should also meditate on God's Word, allowing it to deeply penetrate our hearts and transform our thinking and actions. Kaya alam niyo sa church, madaming distraction na gagawin si Satanas para wag mong maintindihan. Kasi pag hindi mo naintindihan, mga kapatid, ang salita ni Lord, hindi ka titibay at hindi ka mahinlap sa Kanya. Pero pag naintindihan mo, nag-ugat na yung seed, tumubo na siya, kahit may trial, hindi ka na pwedeng tibagin. Amen! Hindi na pwedeng tibagin. Kaya po, naging ugali ko niya na sa team up namin ni Bishop sa ministry, kung siya man ang preacher, nananalangin talaga ako na ang bawat sasabihin niya ay maintindihan ng nakikinig. Amen. Sa kanyang devotionals, nananalangin ako na lahat na nakikinig, maintindihan nila ang kanilang pinapakinggan. May kasamang prayer. At kung tayo ito, ang patid, na medyo path pa yan, manalangin ka rin kasi masarap ding mabuhay na mabunga ang buhay natin. Amen! Amen? Amen! Napakaganda. Pagka lumago ka kay Lord, lumapit ka ng todo kay Lord, ano siya? Kahit anong problema, hindi ka na pwedeng tinagin. Kahit yung karamdaman, ano siya? Magpipray ka lang, kaya ni Lord pagalingin. Amen! Oh, kahit yung kahit anong mga sitwasyon na mga problema sa ating pamilya, pag lumago ka sa Panginoon, nag-ugat ka kay Lord, mabunga ang buhay mo. Amen. Hindi ka reklamador, ba naman yan Lord, pagkatapos nito may kasulot pa, hindi ka na ganun. Kundi alam mo na, Lord, alam ko na after ito mangyari, may blessing na darating. Amen! Pagkaya ka na may siyempre sa church, pagsasabi sa akin, Nay, na-terminate po ako. Eh kung hindi pinalago at hindi inayos ni Lord ang puso ko, ganun na ba ang mga inchik? Mga inchik talaga na to. Hindi kakalang ka na no. Ang bilis mo mag-komento. Tama? Tama, tama? Pero sabi ko, halika na. Halika dito. O nag-graduate ka na kay Amo. Maligaya ka, no? Ba't mo alam na? Siyempre, nakangiti ka. Kasi naghirap ka na pala sa Amo mo. Alam ka naman, magstay ka pa doon. Aalisin ka ni Lord. At pag sinarado niya yung pintuan, may bintanang maraming nakabukas. Amen! So sa katabi natin, friend,
As yung Diyos natin, creator ng heavens at ng earth. Kahit magsama-sama pa ang mayayamang tao sa mundo, walang higit kay Lord. Amen! Meaning, ba't ako magdududa? So, ibig sabihin, kahit ano nangyayari dyan, uunahin ko si Lord. Ibig sabihin, ang buhay mo ngayon, naging mabunga, dati mabunganga. Tama? Naging mabunga na siya. So, ang pangalawa, mga kapatid, tandaan natin to. Overcoming trials and tribulations. Ano nakalagay sa Matthew 13:20-21? As for what was sown on the rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while. And when tribulation or persecution arises, on account of the word, immediately he falls away. Yun yung tinutukoy dito na rocky and thorny soil. Mga kapatid, this represents those na na-receive ang word ni Lord. Maligaya din naman. Kaya, attend po uli ako dito. Naramdaman ko po, dito na ako attend. May ganyan. Nakangiti naman ako kasi sabi niya, sa tingin ko po, dito na ako attend. Ang saya po. Sumunod na hindi ko na siya nakita. At hindi yun nagpanungkot sa akin. Kasi alam ko may 4 na klase ng soil. Sa katabi natin, dapat klaro. Dapat klaro. Amen? Kasi pwedeng kinuwento niya sa husband, alam mo dear, nagsimba ako sa church na ganito. Sino may sabi sa'yo magsimba ka dyan? Na-persecute siya. Kaya next time, hindi na siya pupunta. Amen? Sa katabi natin, kapatid, maraming atake. Maraming atake. Amen, amen? Opo. Kaya sabi niya, ang ganda po talaga. Ngayon lang po naka-attend dito. Pakiramdam ko, dito na po talaga ako attend. Sumunod na week, wala na siya. Karo? Lumigaya pero suddenly, hindi nagugat kasi may mga nangyari sa buhay. At yung nangyari sa buhay, hindi pa niya kayang i-overcome. Pero dating ang time, overcomer na yan. Amen! Amen? So when faced with trials and tribulations, because of their faith, they quickly fall away. Paano natin i-apply ito? Itong pangalawa na ito, pangatlo na ito. Sabihin natin pati trials and tribulations ay hindi maiiwasan. Lahat tayo ay may trials. Amen. Dagdagan natin na yes, trials. Tugto ka yes. Trials. May tribulations? Hindi maiiwasan. Kaya katabi natin, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. So, to withstand these challenges, we must cultivate deep roots in our relationship with God. Dapat, para mapagtagumpayan, lumalim ang relasyon natin kay Lord. Amen? So, this involves building a strong foundation through prayer na naman. Through prayer. Pangalawa, studying the Word. Amen? Pangatlo, developing a personal connection with Jesus Christ. Dapat lumalim ang relasyon kay Lord. Actually, mahirap lumalim ang relasyon kay Lord kung hindi mo binabasa ang Bible. Hindi mo siya makikilala agad-agad. Amen? Kaya ang Bible reading ganito, in every year tapos ang Bible. How many books are there in the Bible? 66. Ilan sa Old? 39. Ilan sa New? Ilang chapter meron ang Genesis? Wala na. Ilang chapter ang Gospel of John? Wala na. Wala nang sumasabot. Amen? So, sabihin parang yan ang kulang ng maraming born again. Ibig sabihin, hindi siya kumbaga ganito lang siya, Lord, kung ano yung mabuklat ko, yun na yun. At nagpakamatay si Judas. Kailangan kopyahin mo yun. Tama? Ang pagbabasa ko, kung let's say, start ka sa Genesis kaninang umaga, tonight, Genesis 2 ka na. Amen. Tomorrow morning, Genesis 3 ka. Tomorrow night, Genesis 4. Amen. Sumunod na araw, Genesis 6. Hanggang Genesis 50. Natapos mong Genesis, pumunta ka sa Exodus. Hanggang chapter 40. Hanggang Old Testament, Old Testament to New Testament, in 1 year, tapos mo ang Bible. Amen. Sumunod na year, babasahin mo siya ulit. Amen. At ang word ni Lord, lalalim ng lalalim, na makikilala mo si Lord kung sino siya. Amen. Are you still with me? Amen. Kaya kahit anong nangyayari ngayon, hindi ka pwedeng tinagin. You can smile at this time. Amen. High five sa mga. High five kayo sa mga katabi.
Napigsa si Bishop, no? Nagpigsa siya. 2008. Baby si Mary Joy, kasi 2007 ko siya pinanganak. Araw-araw service. Na kung di ko alam ang Book of Job, magre-reklamo ko. Pero sabi ng mga member, alam mo, Nay, parang hirap na hirap ng buhay mo ngayon, dami mong trabaho, pero parang ang mukha mo hindi affected. Kasi nabasa ko nang nabasa, hindi ako i-allow ni Lord sa situation na hindi ko capacity. Amen. Constant po yun, fix yun. Kaya dinadaanan mo, kapasidad mo yan. Amen. High five sa kapanasan. Tapos, dahil capacity mo yan, pag napasahan mo yan, ang faith mo umangat. Isabihin yung pagkakilala mo kay Lord tumindi. Kaya lahat ng friend mo ngayon na namang problema, kaya mong payuhan dahil totoo mong napaniwalaan dahil iyong naranasan ang katapatan mo. Kaya kaharap mo pa lang siya, yung kaibigan mo, makita pa lang yung mukha mo, gumaga ng dibdib niya. Kasi ang faith ay dumadaloy sa puso. Yung magulong bahay, pag lumago ang faith mo, pagpasok mo, papayapa bigla. Yung litong-lito sila, paano lutasin na isang problema? Pagkaharap ka na, punong-puno kasi ng class kasi walang problema, walang solusyon sila. Amen. High five sa katabi na naman natin. Amen, amen. Amen. Amen? Amen. Walang problema, wala siyang solusyon. Lahat ng problema may solusyon siya. Yes, pag wala ka kay Lord, yun walang solusyon. Pero nabasa ko sa Bible pa ulit, yun di kami nagkakaanak, hindi siya. Sabi ng mga member, may anak na po kayo? Ang sagot ko, malapit na. Amen? Eh, pag tinawag, sister, may boyfriend ka na, malapit na. Oh, yung mga single dyan. Amen, amen. Sister, yung husband mo, nagsiserve na kay Lord, malapit na. Di ba, sister, yung husband mo, nagserve ka rin, lasingkero pa rin. Walang ka-faith yun. Tama, tama. Kung sa mga among mababait, malapit na. Amen, amen? Amen? Yeah, kasi Proverbs 18:21, life and death is in the power of tongue. And those who eat mga kapatid, will eat its fruit. Talagang may power. Kaya pag nag-confess ka, Lord, I pray for blessings to them, mabibless talaga yan. Amen. Amen, amen? Yes. Amen, amen? Amen. Pero